Hello, hayaan niyo po na magkwento naman ako sa inyo dahil medyo matagal na naman na hindi ako nakapagawa ng video. Pagka hindi po kasi ako gaano busy ay etong paggawa ng video ang aking libangan. Etong ginawa ko pong video ay nito lang na nagdaos ng ika-85 karawan ang aking nanay. Ilang araw din akong nag-isip kung ano ba ang po pwedeng ipang souvenir sa kanyang bisita sa kanyang karawan. Ay napakahirap naman po talaga na mag-decide ng ipang souvenir na yung angkop lang sa kaniyang edad. Pero bakit nga ba Biblia ang aking napili? Marami po kasi ang uhaw sa salita ng Panginoon. At kahit hindi po natin aminin ay mas maraming oras ang ginugugol natin sa pag-scroll ng ating mga cellphone compared sa pagbasa nitong Biblia. Sinabayan ko na rin ng mga ref magnet na mga may Bible verses. Mukhang maganda naman po ito ang napili ko na mga souvenir at parang konektado ka lang din sa ating poong may kapal sa araw-araw. Mumurahin lang naman po itong aking mga ref magnet, medyo ang may kamahalan lang ay itong mga Biblia. Pakiwari ko ay okay na lang din kahit medyo may kamahalan itong Biblia. Ang importante kung ito ay binabasa naman ng iyong pinagbigyan ay naibahagi mo ang magandang balita ng Panginoon sa iyong kapwa. Pero ang totoo po niyan kung bakit po na Biblia ang aking napili ay madalas po kasi halos gabi-gabi na nanonood ang aking nanay sa misa online. Kaya nagkaroon po ako ng idea na what if mga religious items ang aking ipambibigay sa kanyang kaarawan. So here goes, birthday na po ng aming nanay. Ay, ako na naman ito ang nagdesisyon na puro na naman na disposable ang gamitin. Mula sa mga disposable na plato, mga baso, kutsara, tinidor, ay nako. Hanggang sa lalagyan ng mga handa ay ano pa nga ba, syempre disposable din. Hindi naman po kasi na ako o kami ay mga tamad na magluto at hindi marunong na maghugas ng aming mga pinagkainan. Ay kaya naman sana at syempre marunong din. Kaso nga lang kung marami na ang lulutuin ay baka na mahilaw ko na. At kung susumahin naman po kasi ay konti lang naman ang diferensya sa magluto ka pa. Sa gasol na nga lang magkano na ba ang gas ngayon, di ba ang mahal na rin? Tapos ang kalat-kalat pa ng iyong kusina. Alam mo yon yung pagkakainan na tapos hindi ka pa halos makakain dahil sa amoy pa lang na ang iyong niluluto ay parang busog ka na. Kaya mas prefer ko na maganda na hindi ka anong pagod. Sa ganito na simple lang naman na selebrasyon ay maganda talaga na mag-order na lang. Ang importante po doon ay nasi-celebrate mo ang kaarawan ng iyong mahal sa buhay. Kaya kung ako po talaga ang tatanungin bagamat negosyo ito ng mga online seller ng mga pagkain ay mas bet ko na lang ang pa-order-order na lang. At ang advantage pa ng nag-order na lang ay na-celebrate mo ang party sa oras na gusto mo. Dahil pag sinabi mo bago mag-lunch ay dapat prepared na lahat, ay sakto din halos na nagkakasabay-sabay pag-deliver ang mga sellers. O diba, walang gaanong pagod, mamayang konti ay lafangan na. Birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lola! O, dali! Happy birthday, Lola! Happy birthday, Lola! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Lola! Yay! Wow! Ay, ang kukulit po talaga nitong mga apo ni Mama Neri. Ayan o, kung ano ang maisipang ipagawa kay lola nila. Sige na! Go na! Yeah! Sarap! Yay! Lanse! Naging masaya din kahit paano ang naging selebrasyon sa ika-85 kaarawan ng aming nanay. Siyempre, kami ay nagpapasalamat sa mga malapit naming kamag-anak na nagpunta kahit na maulan. May bagyo po kasi nito na si Basiang pero hindi gaanong apektado ang aming lugar, sadyang maulan nga lang po talaga. Pero nakakatuwa na nag-effort pa talaga sila na pumunta kahit na maulan at malayo pa po sila. Walang pagsidla ng tuwa ang mukha ni Mamang nang bisitahin siya nitong mga kamag-anak niya. Paminsan-minsan na lang po kasi sila na nagkikita-kita dahil syempre mga busy naman sa kanilang mga trabaho sa araw-araw. Kahit na nga
po sabihin ko na wag na lang kaming maghanda ay choice pa rin ni Mamang na kahit konti ay meron sa mesa dahil nga pagka pumunta ang kanyang mga kamag-anak na minsan na lang magkita-kita ay meron pa rin siyang maestima na pagkain habang po ay sila ay nagkukumustahan. Pagkatapos nilang mag-picture-picture ay nagkantahan na muna para mas masaya. Wala na kaming narentahan na kanta 5 dahil hindi na po pala uso yon ngayon. Pero dahil magaling magpipindot-pindot itong mga apo ay to the rescue itong aming Smart TV. Narito po, ano? Ay, hello po! Kaya kumain sa'yo si ate. Ano daw mo, mananimok pa. Laga pa. Wow, nakatipid na po kami ng pagrenta sa Kanta 5. To the rescue po kasi itong aming Smart TV. Hindi ko lang po talaga sigurado kung ang microphone or hindi kaya ang speaker o mismo ang kumakanta ang basag nito. At siya namang pagdating nitong si Manigaying na saglit na tigil ang kantahan nila dahil eto pinaiyak na naman si Mamang. Busy na rin kasi sa kanyang trabaho kaya minsan na lang siyang namamasyal dito. May daw sa luran. Matapos ang kunting kamustahan ay eto na naman si Manigaying bumirit na naman. Bigyan muna natin ng break si Manigaying baka dito na siya ma-discover. Ay nako. Hindi rin nagtagal si Manigaying dito at umalis din agad dahil tinawagan ng kanyang madam na bumalik na sa barracks at may gagawin pa po daw sila. Parang military lang itong trabaho ni Manigaying dahil paiba-iba ang istasyon at lokasyon ng kanyang pinapasukan. Dahil nainuna na kumain ang mga bisita muna at ng mga bata dahil baka gutom na sila ay nahuli itong pagluto namin ng talaba at ng in-order ko na alimango. Timing naman naluto na ito ang alimango at talaba nang dumating ang aking pamangkin mula sa Pilar. Huli na ng aming nalinisan at niluto itong talaba at ng alimango. Pero kahit na nahuli ay naihabol pa rin syempre. 哎呦我的妈！